Risa Hontiveros, pinupush si Leni Robredo na tumakbo sa pagkasenador sa 2025? Bakit kaya? Para siya naman sa presidente sa 2028? Suportado ni Risa Hontiveros si former Vice President Leni Robredo para tumakbong senador sa 2025. Dahil siguro sa latest survey, pasok sa top 10 itong si Leni Robredo. Ayon po dito sa Boses ng Bayan, 2025 elections senatorial preferences, number 1, Vicente Tito Soto III. Number 2, Christopher Bongo. Number 3, Erwin Tulfo. Number 4, Ramon Bong Revilla Jr. Number 5, Francis Tolentino. Number 6, Imelda Amy Marcos. Number 7, Ferdinand Martin Romualdez. Number 8, Ronaldo Bato de la Rosa. Number 9, Maria Leonor Leni Robredo. At number 10, Benhur Abalos Jr. Kung kayo ang papipiliin sa 10 to, sino ang iboboto ninyo at sino ang ililigwakin ninyo? So siguro, itong mga recent surveys, pumapasok ang pangalan ni Leni Robredo, kaya panay ang push ni Risa Hontiveros para tumakbo si Leni Robredo bilang senador. So ano na nangyari sa kandidatura ni Leni bilang presidente sa 2028? Kinalimutan na? O talagang si Risa Hontiveros na ang tatakbo bilang presidente? Ayon po kasi dito sa balita sa Politico, Hontiveros wants Robredo to run for Senate in 2025 or 2028. Senator Risa Hontiveros is convinced that former Vice President Leni Robredo has enough clout to win a Senate seat in 2025. In an interview in Ortigas Tuesday, Hontiveros said she is convincing Robredo to run for senator in the midterm polls. I have been encouraging and supporting former VP Leni to run for the Senate in 2025, the senator said. However, should Robredo have other plans in 2025, Hontiveros said she will still be supporting and encouraging the former Vice President to run in 2028. Although, hindi naman sinabi ni Hontiveros na kung sa 2028 ipopush niya pa rin si Robredo para maging senador or maging presidente. Sabi pa ni Hontiveros, any public announcements should be made by her. But for sure, she remains politically active through Angat Buhay. Hindi ako nag-iisa na nangungumbinsi at sumusuporta sa kanya na manatiling active electorally and politically. Sabi pa ni Hontiveros. Kung matatandaan po natin, Robredo lost to President Ferdinand Marcos in the 2022 elections. She placed a distant second in the presidential race, garnering 15 million votes compared to the chief executive's 31.6 billion. So ngayon pasok si Robredo sa mga surveys ng senatorial sa 2025, push itong si Senator Hontiveros para tumakbo si Leni Robredo. Kaya lang, dapat kung tatakbo si Leni bilang senador at hindi siya manalo, dapat niyang tanggapin or dapat na siyang matutong tumanggap ng pagkatalo. Kasi kung tatakbo siya sa 2025 at pag hindi na naman siya nanalo, sasabihin na naman, dinaya, tulad ng sinasabi ng mga kanyang mga alipores noong 2022 na nandaya daw si President Bongbong Marcos, dinaya daw si Leni at si Leni daw ang totoong nanalo. Ano na ba ang nangyari sa protesta ng grupong to na nagpunta pa ng COMELEC noong September 21? Akala ko may mga pasabog sila, ilalabas na nila yung mga ebidensya nila na nandaya si PBBM noong 2022 elections. Bakit parang after ng September 21, nanahimik na? At kung mapapansin ninyo, tahimik din si Leni Robredo. Manaka-naka na lang siyang nagpo-post sa social media ng mga kaganapan sa Angat Buhay or ng tungkol sa kanya. Ibig bang sabihin, talagang accepted niya na wala pong naganap na dayaan noong 2022. At siya ba'y handa ng tumakbo bilang senador sa 2025
tulad ng pagpupush sa kanya ni Risa Hontiveros. At bakit ba bilang senador lang ang gustong takbuhin ni Risa Hontiveros para kay Leni Robredo? Bakit hindi niya i-push na tumakbo ulit na presidente sa 2028 kung para sa kanila ay dinaya si Leni Robredo? O hindi ba, kung tatakbo ulit siya sa 2028, diyan natin mapapatunayan kung talagang siya ang dapat nanalo ng 2022. Hindi nga kaya si Risa Hontiveros na ang tatakbo bilang presidente ng kanilang partido sa 2028. Kaya nga kung mapapansin ninyo, ang aga-aga pa, ang ingay-ingay na ni Senator Risa Hontiveros. Lahat ng issue sinasawsawan. At kung todo paninira kay Vice President Sara Duterte in the hope na magalit ang tao kay VP Sara at mapunta sa kanya ang simpatya. At bukod sa kanyang pag-iingay, nakita natin yung kanyang mga malahiganting mga billboards sa EDSA na para sa akin is an early form of campaigning. Ewan ko sa inyo kung ano yung tingin nyo dun sa mga billboards na yun, dun sa mga naglalakihan na billboards ni Risa Hontiveros sa EDSA. At sa tingin ba nila sa paninirang ginagawa nila kay VP Sara, lulubog ito? Mawawala yung popularidad ni VP Sara? Tandaan po ninyo, ganyan din po ang ginawa nila kay Bongbong Marcos noong 2022 campaign pa lang. Lahat na lang ng klaseng paninira ginawa nila kay Bongbong Marcos. Ano ang nangyari? Lalo pang naging underdog si Bongbong Marcos at ayan po, nakaupo na po si President Marcos sa Malacanang. Ganyan din po ang mangyayari kay VP Sara. Kung hindi nyo tatantanan sa paninira si VP Sara, pasasaan ba? Magugulat na lang kayo sa 2028. Siya po ang mauupo bilang susunod na presidente. So doon sa mga naninira kay Vice President Sara, magbalik tanaw lang po kayo noong 2022 nung lahat ng klaseng pag-aalipusta, paninira, pagbatikos ginawa nila kay President Marcos. And yet, lalo pong minahal ng mga Pilipino si President Bongbong Marcos. Ganyan din po ang mangyayari kay VP Sara. Kasi alam nyo, ako personally sariling opinion ko lang, kahit na ano pa ang sinasabi ng ibang tao, hindi po ako naniniwala na binulsa tulad ng gusto nilang palabasin na kinurakot ni VP Sara yung confidential funds. Wala po sa itsura ni VP Sara. And speaking of VP Sara, siya po ay nagsalita na. Panoorin po natin yung kabuuan ng kanyang speech. Mga minamahal kong kababayan, ako ay lubos na nagpapasalamat sa inyong walang patid na suporta sa opisina ng Vice Presidente at sa gagawaran ng edukasyon. Ang inyong matatag na paniniwala sa kahalagahan ng aking trabaho at sa positibong pagbabago na aking maiaambag sa pag-udlad ng ating bansa ay siyang nagbibigay lakas at inspirasyon sa akin upang magpatuloy sa pagserbisyo sa ating bayan. Maraming salamat sa mga gumawa ng Green Ribbons bilang pagpapahayag ng suporta sa akin. Naiintindihan ko ang inyong pagkadismaya at galit hinggil sa mga issue tulad ng pakikialam sa budget at usapin ng confidential fund. Ang mga hamon sa pamumulitika ay maliit lamang kumpara sa mas matinding pagsubok sa ating ekonomiya bilang epekto ng posibleng paglaki ng tunggalian ng Israel at Hamas at tumatagal na digmaan sa pagitan ng Ukraine at Russia. Hinihikayat ko ang bawat isa sa inyo na tutukan ang paghahanda sa darating na panahon ng taghirap, lalo na sa patuloy na pagtaas ng presyo ng pagkain at iba pang bilihin. May oras para sa lahat at hindi ito ang panahon ng paninira at pamumulitika, lalo na malayo pa ang susunod na halalan para sa pagkapangulo. Higit na mahalaga ang ating pagkakaisa, pagtutulungan at pagiging handa para tiyakin ang ating mga pamilya ay ligtas at matatag sa darating na mga buwan. Huwag kayong sumama sa anumang uri ng pang-aapi. Sa halip, sa mga oras ng kagipitan, magmasid at magkilala kung sino ang tunay na mga kaibigan na nasa inyong tabi. Lahat ng bagay sa mundo ay may kanya-kanyang panahon. May panahon ng kapanganakan
at kamatayan. Panahon ng pagtatanim at pag-aani. Panahon ng pagsugod at paghilom. Panahon ng pagwasak at pagtatayo. Panahon ng pagluha at pagtawa. Panahon ng pagluluksa at pagsayaw. Panahon ng pagkalat at pagtipon ng mga bato. Panahon ng yakap at panahon ng pag-iwas sa pagyakap. Panahon ng paghanap at pagtigil sa paghahanap. Panahon ng pag-iingat at pagtatapon. Panahon ng pagpunit at pagtahi. Panahon ng katahimikan at panahon ng pagsasalita. Panahon ng pagmamahal at pagkapuot. Panahon ng digmaan at panahon ng kapayapaan. Sa bawat yugto ng ating buhay, mahalaga na piliin natin ang kabutihan, pagkakaunawaan at pagkakaisa. Sa bawat panahon, maging matatag tayo sa pagharap sa hamon at maging handa sa pagtanggap ng pagbabago. Ang mensahe ko na ito ay naglalaman ng mga salita mula sa aklat ng Ecclesiastes na nagpapakita ng mahalagang mensahe tungkol sa mga panahon ng buhay at kung paano tayo dapat kumilos at mag-isip sa bawat isa sa mga ito. Magtulungan tayo para sa kapakanan ng ating bansa. Maraming salamat sa inyong patuloy na suporta at tiwala. Mga kababayan, patuloy tayo maging matatag sa pagtaguyod ng isang bansang makabata at mga batang makabansa. Ang lahat para sa Diyos, sa bayan at sa pamilyang Pilipino. Syukran. So ayan po, hindi na po ako magko-comment tungkol dyan sa speech ni VP Sara. Kayo na po ang bahalang humusga. Sa tingin nyo ba, magagawa ni VP Sara na kurakutin yung kanyang confidential funds? Again, kanya-kanya naman po tayo ng opinion, kanya-kanya po tayo ng paniniwala. Rerespetuhin ko po kung ano sa tingin ninyo. Ang ginawa ni VP Sara dun sa kanyang confidential funds, wala po ba talagang pinuntahan yung perang yon para labanan ang insurgency at kung saan man niya ginamit yung pera? But then again, paalala ko lang po, kapag hindi po tumigil yung paninira kay VP Sara, mas lalo lang po siyang mamahalin ng taong bayan. At mas nakakasigurado na siya ang susunod na presidente sa 2028. That is, kung mag-decide man tumakbo si VP Sara as president sa 2028 presidential elections. Maganda nga yan eh. Magtapat sila ni Risa Hontiveros. Makita natin kung sino kay Risa Hontiveros at kay Inday Sara Duterte ang mananaig at mananalo bilang presidente. At sana, kung meron mang tatakbo ulit at matalo, matuto sanang tanggapin ang maging hatol ng taong bayan. At bago po ako magpaalam, again, humihingi po ako ng suporta sa inyo. Please come and visit my other YouTube channel, yung pong Tito Manny TV. Konti na lang po, maaabot na po ng channel kong yon ang 1,000 subscribers. At yun na lang po ang hinihiling ko sa inyo na pakisuportahan po ang Tito Manny TV tulad ng pagsuporta nyo dito sa aking channel na Usapang Tito Manny. And again, doon po sa nakabisita na at nakapag-subscribe na doon sa aking isa pang YouTube channel, maraming salamat po. Kayo po, ano ang masasabi nyo sa mga issues natin for today? Comment lang po down below and I will see you next time. Peace.